O, panoorin natin to. Marami hong nabudol nung March 11 sa pamamagitan po kay attorney. Hindi na ho natin siya papangalanan, ha. Alam niyo po, yung Facebook po ni attorney nung mga araw na yon ay nakakuha po ng million engagement. So may kita ho siya doon, ha. Less than 100,000 din ho yun, ha. Sa kaka-like po ninyo, kakanood ninyo nung araw na yon, si attorney ho ang kumita. Di ba, Attorney Lambino? Ito ho senatorial candidate po ng PDP Laban, ha. Totoo ito, hindi ho tayo nagpe-fake news, ha. Ngayon, pinapasummons po siya ng korte ngayon, ha. Nagpapaliwanag siya ng Korte Suprema para upang anong tawag dito, kung bakit hindi siya mapatawan ng administrative sanction. Dapat niya i-disbar na agad to, no? Naiintindihan po natin yung mga damdamin ng mga supporters po ni Duterte noong mga araw na yun. Pero kung sa pagpakalat ka ng fake news, tapos ang daming ihudi bobong DDS ang nakapanood at nag-react, pangit ho yun. That is truly fake news po. Kaya ho, sinasanction po siya ngayon ng Korte Suprema. Magpaliwanag ka daw, attorney, ha. Ewan ko kung sa mga oras na to ay nakapagpaliwanag na po siya. Pakinggan po natin ang sinasabi po ng spokesperson po ng Supreme Court, Attorney Raul Lambino, to show cause. Hindi ako nagsabi nung pangalan niya, si ex-spokes po ang nagsabi. Extendable period of 10 days from receipt of notice, why he should not face administrative sanctions for spreading false information. In a Facebook live broadcast on March 11, 2025, Attorney Lambino falsely siguro isunod nyo ko to kay Attorney Lariga doon against the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte. Magandang balita yung ating natanggap na granted yung PRO ng Supreme Court na hindi kailangan ilabas si PRRD. Katatanggap lang namin yung advisory sa Supreme Court. Ordered Attorney. Yun ho. Natanggap na granted yung... Ito ho yung yung panahong inaaresto po si Duterte at malapit na ho siyang ilipad. Nagpakalat po sila ng fake news. Ang akin lang naman ho, marami hong tanga-tangang bobong pumick up. So, marami siyang nauto at marami siyang nakuhang engagement, commercials sa kanyang Facebook page. Ayun, ang engagement po katumbas po nun ay cash, no? Dollar po, dollar. Can you imagine? $1, 1,000, may 1,000 din, 100,000 din po yun, no? Ikaw na naniwala ng tanga, mahirap ka pa rin ngayon. Si attorney medyo nakaluwag-luwag na sa nung oras na iyon. Meron na siyang pambayad sa mga tarpaulin niya, no? That's the technique to be tawag dito, to be a social media experts, no? Kahit nga naman ako yun, sasabihin ko, may kaya ako, papakinggan nila ako kasi ang daming hinudi bobo. Hindi ko natin papangalanan o itago na lang po natin sa pangalang GGS. Diba? Basahin natin yung mga comments. Kumusta naman yung mga kay Estela Cruz invited din yung Supreme Court tapos hindi siya umattend. Tapos si Atty. Lambino pa siraan ninyo. Diyos ko, hindi mo namin sinisiraan si Atty. Lambino. Sinasabi lang ho namin ng totoo at Supreme Court mismo ang nagsabi. Hindi ho kami noon, okay? SC po mismo. Ang SC po huling
lalapitan ng mga naagabyadong mga mayayaman. So hindi ho namin kaya na influensyahan o siraan si Lambino sa Supreme Court. Baka kami ho ay contempt. Maliwanag po ba yun? Kung hindi mo maliwanag, wala na akong pakialam sa inyo, mga gano. Laban na Atty. Lambino disbar for life. We don't need fake news blogger in the Philippines. Ano pa balita kay Stella Kimbo? Stella Kimbo. Tumatakbong mayor ng Marikina yun. Hindi ko alam. We will vote for Atty. Lambino. Okay? That is yours. Iba talaga ang Supreme Court ngayon. Diyan sa issue ni Atty. Lambino, kadali nyo magsalita, pero nangyari dati sa presidente na napunta sa ibang ay, isa ba? Dito lang ho ang masasabi ko dyan. Hindi ho sila naglabas agad ng TRO kasi alam nilang legal. Okay? That's all. That is lawful. Okay? Huwag maging tanga para hindi maging iho di bobo. Maliwanag po ba yun? Oo, maliwanag. Ang GMA Ting Lats. kalaban niya na siyempre Atty. Lambino disbar. Laban lang Atty. Lambino. Ano pala balita kay Stella? Ang GMA, hindi ho si Stella Kimbo pinagpapaliwanag lang, hindi ho pinapa-attend, pinagpapaliwanag. Okay, ang GMA at iba pang media na balita si Pervin nag-request ng asylum sa China, tapos fake news pala. Hindi ho fake news yon, ha, totoo ho yun. Wala na talagang kwenta ang Supreme Court. Wala na, dapat may you sa Pilipinas. So pag walang kwenta ang Supreme Court, pag hindi pabor sa inyo, walang kwenta sa Supreme Court, hindi pabor sa inyong DDE. Ito naman ang dinebank po si Simplixico ni Seno. Okay, ito kung binabasa po natin ay mga sagutan po ng mga DG-list at mga loyalists sa comment section po ng TikTok. Wala talaga, dahil alam naman talaga nila mali ang ginawa nila. Tapos gusto nyo dito litisin si PRRD. Attorney, pero fake news peddler pala. Pero yung illegal arrest, wala silang komento. Wala na nga talaga batas sa makikilingan talaga. Lambino, di ba yan ang mga nagmamadali sila ihabol ang tiyako para hindi may sakit si Discipline? Hahaha, nakakatawa tong gobyerno na to. Kung sino ang against sa administrasyon, yun nang tinitira. Samantalang ang GMA na napakalat ng fake news, okay lang talaga. Stop para mapatagal yung paglipat para may habol talaga nyo yung TRO. Wala nga TRO Mark, bossing, boss, amo, manager, boss. Wala nga TRO, mapaganggang sa umaga. Wala hong nilabas na TRO. Hindi ho natin masisisi ang SC kung talagang nakitaan nila na tama ang ginawa ng gobyerno. Tama, hindi na kasi natin kailangan si Dico. Masyado nang masakit sa ulo yun. Yun lang. Sa susunod, dapat ang tirahan niya ng SC, yung talagang mga peddlers, yung mga fake newsers, no? Para tangina, gisira nila ang gobyerno, tangina, gagot sa ganung mga animal. Lamang hanggang sa muli. Like, comment, and subscribe. Kung gusto mo ba yung mga ganitong content na walang kwenta, please leave a comment and subscribe na rin. Hit the notification bell para maging updated kayo sa mga walang kwenta nating video ngunit may kabuluhan. Pardon sa mga words na lang po. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Like, comment, and subscribe. Bye-bye.